Okay, meron tayo rito guys na dumating na Isuzu D-Max. Yan. Ang problema nito, alternator. Bagsak na yung kanyang charging. Yan ito guys. Bali ang alternator guys, nandun sa ilalim. Yan, nandito sa kapag nandito kayo sa harap, nasa left side. Yan. Pakita ko sa inyo guys. Sir, paki-start nga. Kunin mo isang pan-testing dyan. Yan, pakita ko sa inyo guys. Yan, kapag ganyan guys ang issue, kapag mababa ang charging ng alternator, ang una nyong isi-check yung kanyang fusible link. Yan, ito guys yung kanyang fusible link. Yan, ito yung fuse ng alternator. Yan, titingnan nyo guys kung putol. Yan. Kapag hindi naman putol, ibig sabihin okay yan. Walang problema sa fusible link. Yan. Sige dyan, lagay mo yung pan-testing natin. Pakita ko sa inyo guys yung kanyang reading. Yan, hindi na siya umaabot sa 14. Dapat guys aabot siya rito sa 14. Sir, pakiilaw aircon nga sir. Yan, lalong bumaba guys. Wala na. Yan, nagdo-12 na lang. Yan, nakailaw na siya, tsaka buhay ng aircon. Yan, ito guys yung compressor. Yan, gumagana ang compressor. Tapos ito guys, wala na. Yan, nasa 12 na lang. Yan. Sige sir, pakipatay na sir. Sir, anong model yan sir? Sasakay nyo? D-Max 2014 model automatic. 2014 model. Yan, automatic transmission guys. Kapag ganyan ang alternator guys, bumigay na alternator, wag nyo nang ipare-repair. Yan, ang gawin nyo, ipa-convert nyo na ng ganito. Yan, pang Kia Carnival na alternator. Yan, bali ito guys, kakalasin na namin yung alternator. Hindi ko na kasi pinapakita yan kung paano yung kalasin kasi haba ang video natin. Pakita ko sa inyo guys mamaya kapag nakalas na namin. Sir, baka mayroon kang babatiin, shoutout ka. Shoutout sa mga PCL team sa Pasita 2. Yan sir, maraming salamat po sa inyo. Yan, bali si sir kagabi pa na sa akin nagme-message yun nga, nalulobat na raw yung kanyang battery. Yan guys, kakalasin muna namin. Yan, bali converted na rin guys yung kanyang alternator. Yan, ito yung ikinabit na panibagong socket ng alternator. Tapos ito yung original niya. Yan. Ito yung original niyang socket ng alternator. Yan, nasa original pang linya. Bali ito guys yung alternator niya, wala siyang bomba dito papunta sa hydrovac. Yan yung hydrovac niya yun. Yun nandito. Yan, ito guys yung hydrovac. Yan, papunta sa preno. Yan, ito guys, nakakonect na siya dito mismo sa makina. Yung iba kasi guys, na alternator, meron siyang bomba rito sa puwet ng alternator, lalo na kapag mga diesel engine. Yan, ito yung sinasabi ko guys na bomba niya. Yan, ito. Nagsisirculate dito guys, langis. Itong nasa ibabaw na to, yan, papunta yan doon sa may hydrovac yung tinuro ko kanina. So ito, syempre yung alternator niya, wala siyang bomba. Ngayon ito, hindi na natin ikakabit. Yan, aalisin na natin yan guys. Kasi wala naman tayong idadaloy ng mga langis dyan. Yan, ito yung mga pyesa natin. Yan, sariwang-sariwa guys. Yan. Tapos ito yung kanyang IC. Yan, mahaba pa yung kanyang carbon brush. Ito yung rotor. Yan. Sariwa yan guys. Yan, bali ito guys, ang gagawin ko rito, assemblein ko na, bubuuin ko na. Yan, ito guys, pinipinturahan na rin namin. Yan, pakita ko sa inyo guys mamaya kapag nabuo ko na yung alternator.
Okay, ito guys, nabuo na natin yung alternator. Yan, bali ang kinabit nating pulley, yung clutch pulley na tinatawag. Yan. Ito guys, pinalitan na rin natin yung pulley niya. Kasi ang loob nito guys, yung butas niya medyo maliit. Itong rotor, malaki. Yung kanyang shafting. Ano ito guys, maliit. Yan, kaysa magpatorno tayo, pinalitan na natin guys ng pulley. Yung clutch pulley na. Yan, swak na swak niyan guys. Tapos ito yung kanyang paa sa ilalim. Same lang din yung laki. Kaya ito sasalpak tong pang Kia Carnival na alternator. Ito guys yung sinasabi ko, hindi na natin ikakabit tong bomba, wala na yan. Kasi kapag kinabit yan at wala naman pumapasok na langis, iingay yan guys. Kaya hindi naman kailangan yung bomba, kaya alisin na natin. Yan. Ito guys yung sa may makina. Yan, dito guys, parehas na parehas yung kanyang buka ng paa. Tapos ito yung sinasabi ko, yung linya niya, ito yung original niyang linya. Yan, inayos na rin natin, tinipan na rin natin na maayos. Bali ito guys, ang gagawin ko ay kakabit ko na yung alternator. Yan, kakabit ko na lahat. Yan, pakita ko sa inyo guys mamaya kapag testingin na namin. Okay, ito guys, naikabit na natin yung kinonvert nating alternator. Yan, ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, ito guys yung nasa ilalim na to. Bali ito guys yung nakalawit na bakal na to, wala na siyang bomba, kaya meron niyang nakausling bakal na to. Yan guys, huwag nyo na ipapaputol yan. Wala naman tatamaan yan dito sa likod. Okay lang yan guys, kahit na nakalawit yan. Tapos guys, kapag gagawa kayo ng alternator, alisin nyo yung negative terminal para sa safety lang ng main line. Yan. Ngayon start natin. Sir, peram susi. Yan, ito guys yung kanyang battery indicator. Yan, start natin. Yan. Matay guys. Ibig sabihin na accurate yung kinabit nating alternator. Ngayon, loadan natin. Headlight. Yan, aircon. Yan. Against the light guys. Yung ating voltmeter. Kasi meron siyang ilaw. Kunin mo isa na ano. Against the light guys. Naglalaban ang ilaw natin sa cellphone. Yan. Ganito guys yung kanyang reading ng alternator. Yan, 14. Yan, naka headlight na. Yan. Ayun guys yung kanyang aircon. Yan, 14 guys. Napakaganda ng kanyang charging. Sigarek, patayin mo na lahat. Yan, bali ito guys yung kanyang alternator na pinagpalitan. Yan, bumigay yung kanyang diode. Yan, kaya ito guys, tapos ito mababang amperahe, kaya talagang bumibigay ang pyesa. Yan, so ngayon nagpalit tayo ng 110 amperes. Yan, napakaganda ng kanyang charging. Yan, bali ito guys, plug and play lang yan. Yan, ang original na linya niya, yung kaninang pinakita ko. Yan, walang mababago niyan guys, kahit yung mga bracket niya parehas lang. Yan, bali ito guys yung may-ari. Sir, maraming salamat po sa inyo. Okay na po. Yan, ingat po sa pag-uwi at maraming salamat po sa tiwala sir. Thank you po. Bali, Suso D-Max. Okay, thank you.